Sa usapin po tayo ng impeachment complaint. Meron pong ikatlong grupo ko kanina nagtangkang magkain sana ng isang panibagong impeachment complaint laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Pero unfortunately hindi po ito tinanggap ng Kamara. Kaninang umaga, nagkaroon kami ng pag-uusap ng mga kasama sa Makabayan Block na banggit na sa amin na opisyal na hindi tinanggap yung kanilang impeachment complaint. Tayo mangmang! Isigaw nyo nga, hindi mangmang! Hindi mangmang! Hindi mangmang! At lalong hindi tayo bobo! Kung totoo yung pahayag ng spokesperson ng INC na wala daw umano silang layunin na pabagsakin ang administrasyon ni Ferdinand Marcos Jr. na kasalukuyang presidente. Isang katanungan lang. Bakit pinapayagan nilang maging isa sa pangunahing tagapagsalita sa kanilang rally ng INC si Chavit Singson? Kita nyo naman si Chavit Singson, isang personalidad na hayagang nagsabi, babagsak daw si Pangulong Bongbong Marcos. Tayo pwede pababayaan ang ating Panginoon. I believe in God, I believe in miracles, and I believe in destiny. Siguradong babagsak si Bongbong. So kung ang rally ay hindi laban sa administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos, dapat sana'y maingat sila sa pagpili ng mga tagapagsalita. Ngunit sa halip na binigyan nila ng plataporma ang isang tao na may tahasang pahayag laban sa kasalukuyang Pangulo sa ating bansa. Ang tanong ngayon, hindi ba't ang pagpili ng speaker sa rally ay indikasyon ng tunay na mensahe sa isinagawa nilang rally? Tatalakayin natin ito mga kapatid sa ating live streaming. Samahan ninyo ko. Kumusta? Welcome. Muli ito inyong lingkod, Brad Wendell Talibong, makasama ninyo sa pagkakataong ito at inanyahan natin ang ating mga suking taga-subaybay. Huwag kalimutang pindutin ang likes sa ating live at huwag din kalimutang mag-subscribe sa mga bago pa lang at pindutin ang bell button para updated kayo, mag-comment at i-share ninyo. Kung saan man kayo ngayon nakabase sa iba't ibang bahagi sa ating bansa o kaya'y sa mga suki nating taga-subaybay sa iba't ibang bansa sa ating mundo, maaaring i-comment ninyo kung saan kayo nakabase para alam natin kung saan napaabot ang videong ito sa ating pagtalakay. May kaugnayan sa pananampalataya at may kaugnayan sa mga pangyayari sa ating bansa, sa ating lipunan, lalo na sa mga OFWs. Welcome sa ating live streaming. Muli itong inyong lingkod. Ating tatalakayin ngayon mga kapatid ang napaka-importanting issue. No? Bago tayo papasok sa punto por punto. Imagine, sinabi ni Chavit Singson, babagsak daw itong ating Pangulo, si Pangulong Bongbong Marcos. Pero gusto kong ipaalam sa inyo na hindi ako makamarcos o at unity, pero tatalakayin natin ito dahil may malaking katanungan, bakit ang INC panay ang ingay sa administrasyong Marcos? Diba, noong nakalipas na administrasyon, grabe ang mga isyo din. At isa yan sa tatalakayin natin. At ba't kinuha nila si Chavit Singson na isa sa mga tagapagsalita sa nakalipas na rally, na ang rally daw nila ay for transparency, accountability, pero isa sa mga speakers ay lantarang nagsabi sa media interview na babagsak ang namumuno sa ating bansa. Hindi tayo pwede pababayaan ang ating Panginoon. I believe in God, I believe
in miracles and I believe in destiny. Siguradong babagsak si Bongbong. Siguradong babagsak si Bongbong. So, siguradong babagsak. Talaga, yon ang kanyang pahayag. Di ba? Kaya, kung ang sabi nila, hindi sila laban sa administrasyon, dapat nag-ingat sila sa pagpili ng mga tagapagsalita nila sa rally na sinabi nilang for transparency, walang halong politika. Ba't kumuha sila ng politiko na lantarang nanawagan at nagpahayag sa ngalan ng Panginoon, babagsak umano si Marcos? Diba? Napakalinaw naman ang mensahe. Ang pinili nilang tagapagsalita sa rally, yun ay indikasyon ng tunay na mensahe sa isang rally. Di ba? O, pinili nila. So, ang kredibilidad ng kanilang pahayag ay nasusukat hindi lang sa salita, kundi sa mga taong pinipili nila bilang bigyan nila ng boses sa isinagawang rally mismo ng INC. Tatalakayin natin ito, mga kapatid. No? At bakit ba grabe ang ingay ng INC? Bakit? Pero bago diyan, pakinggan muna natin si Chavit Singson na isa sa mga naging speakers nila at si Mike Defensor kaugnay sa isyong ito. Hindi na nangyari sa loob. Basta ako, bagong dating lang, galing ako sa Ilocos Norte, sa probinsya ni President Marcos. Walang matinong na project, puro ghost project. Siya nagsabi, mahiya kayo, puro palpak at guni-guni. Tama siya, sa Ilocos Norte. Wala akong makita, kagaling ko lang doon. Puro palpak at ghost project. Nasa Ilocos Norte, wala probinsya niya. Distrito ni Sandro, saka si Barba. Wala kayong makita, kagaling ko lang doon. Ramdam na ramdam talaga ang damdamin ni dating Governor Chavit Singson, no? Walang makita. Ano bang walang makita? Di klaro. Siguro yung tinutukoy niya ghost projects, yung palpak daw umano. Pero ang tanong, hindi batayan yung interview lang, may basihan ba? Opinion lamang sa interview. So kung totoong may ghost project, lalo na sa distrito, sa anak ni Pangulong Bongbong Marcos, dapat una may audit findings mula sa Commission on Audit. At may kaso na isasampa lalo na sa Ombudsman o iniimbestigahan mula sa Kongreso o kaya sa Senado. Dahil kung wala, puro lang akusasyon, ay mananatiling paratang lamang ang naturang isyu. So yung sinabi niyang puro palpak, yun ay isang pag-generalize niya. Pero hindi tinutukoy anong proyekto yung naging palpak. Kailan naging palpak? Saan ang eksaktong proyekto na palpak? Ano ang naging kapalpakan? Yun dapat na ipakita. Pero ramdam na ramdam yung damdamin dito ni dating Governor Chavit Singson. Siya, ang liwanag na naniloloko na tayo. Yun ang maliwanag na maliwanag nila to impeachment. Siya nagsabi palpak. Siya nagsabi he built 5,500 flood control project. Wala. Maski sa probinsya. So ang liwanag ang panluloko niya sa buong bansa. Ayan, bago si Mike Defensor, no? So, kung si Singson ay may konkretong impormasyon, so mas nararapat na ilabas niya ang mga dokumento sa tamang investigasyon o magsampa ng kaso. Kaya si Senador Rodante Marcolita may pahayag kay Senador Ping Lacson na dapat daw umano maimbita itong si si dating Gobernador Chavit Singson sa Blue Ribbon Committee. Pero itong usaping ito, ayon kay Lacson, dapat umanong pag-aralang mabuti kung di ba ang pag-imbita kay Chavit Singson ay magiging political propaganda lamang. Okay, tuloy natin. Dito tayo kay Mike Defensor.
Ngayon ko lang nakita kami ni Kong JV, nasa Kongreso, ang ganitong klaseng korupsyon, organisado. Yung leader mo mismo, ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Grabe, mabigat ito, di ba? Mabigat na pahayag yan. Na sinabi ni Mike Defensor, dating congressman ito, na ngayon lang niya nakita umano ang ganitong klase ng korupsyon sa ating bansa. So, ang tanong dito, nakapagtataka kung bakit ngayon lang niya nakita. Bakit? Hindi ba narinig niya? Di ba sabi niya, kaibigan niya si Pangulong Rodrigo Duterte. Sabi ni Defensor, ito. Magkaibigan kami ni Pangulong Duterte, pero alam ko naman, hindi naman, para sa akin di ba, hindi naman ganun. So, magkaibigan sila. So, anong punto dito kung magkaibigan sila? Di ba niya narinig na galing mismo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na sa panahon mismo ni Pangulong Rodrigo Duterte, dami ng mga kapalpakan ang DPWH, may mga korupsyon na sa gross project. Si Pangulong Duterte mismo, dating Pangulong Duterte mismo ang nagpahayag diyan. Ang DPWH, ang pinaka-racket dyan is yung ghost project. So walang delivery ghost project. Marami yan. Karamihan yan, it's the regional director. Ipapalabas nila na may project ito, but wala. So the best way is to conduct an audit of those projects to determine if they are ghost projects or not. And I think they are plenty. And I dare say that ang pinakamarami siguro matanggal would be from DPWH. Yan. Ang pinakamarami daw matanggal ay ang DPWH. Pero ang tanong, sino ba sa sinabing maraming natanggal, DPWH? May nangyari bang pagtanggal talaga? May mga nasampahan ba ng kaso sa panahong iyon? Ang tanong, kung kaibigan niya si dating Pangulong Rodrigo Duterte na nagsabi na sa kanyang panahon, grabe na ang korupsyon sa DPWH. Bakit ngayon lang niya narinig ang ganitong korupsyon daw? Na samantalang ang kaalyado niyang dating dating Pangulong Rodrigo Duterte noon pa man, isinapubliko ang korupsyon sa DPWH. Kabilang na yung tinatawag na multong mga proyekto. At hindi lang yon. Naging si Vice President Sara Duterte. Sabi niya sa publiko, bago siya nakaupo bilang Vice Presidente, bago nakaupo si Pangulong Bongbong Marcos bilang Presidente, may narinig na daw siyang usapin tungkol sa maling paggamit ng pundo sa kaba ng ating bayan at kaugnay sa mga mali-malitang pera. Kung ganon, malinaw na hindi ito bagong problema. Noon pa lang. Anong sabi ni Vice President Sara Duterte? Well, matagal naman namin na alam yan dahil matagal naman na yan pinag-uusapan. Simula pa lang noong pagpasok namin as President and Vice President, naririnig na namin yung delivery ng mga pera na nakalagay sa mga suitcases. Pero ngayon lang siya lumabas in public dahil merong witness na nagsabi na siya mismo ang nagdadala nung mga suitcases na yun. Si Vice President Sara Duterte mismo ang nagsabi niyan na bago sila nakaupo bilang Vice Presidente, bago nakaupo si Pangulong Bongbong Marcos bilang Presidente, narinig na daw niya ang usapin tungkol sa maling paggamit ng pundo sa taong bayan. So, ibig sabihin, malinaw na hindi. Bagong problema ito. Pero ang tanong, di ba kaya nagtaka? Bakit? Bakit hindi nag-iingay ang INC noon? Di ba?
Hindi ka, tulad ngayon. Diba? At bakit tila hindi lang nakikita ni Defensor ang mga iyon sa panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte? Hindi ba mas mukhang selective ang kaniyang pagtingin? Nakikita lamang kapag hindi kaalyado niya, pero noong kaalyado pa niya, walang pag-iingay, di ba? So, balikan natin. Punta muna tayo sa INC. Kaugnay sa sinasabi nilang transparency dahil alam niyo naman, bago nagpalabas ng opisyal na pahayag ang INC sa pamamagitan ni Mr. Edwel Zavala, di ba? Ang tagapagsalita ng INC. At gusto nilang ipasalang din yung nagpakilalang 18 Marin sa Blue Ribbon Committee. So, ngayon, punta tayo muna sa INC dahil alam natin, nag-iingay ang INC sa panahon sa pag-upo ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. So, noon pa man, lantara na ang sinabi ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na talamak ang korupsyon sa DPWH. Balikan natin si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ang DPWH, ang pinaka-racket dyan is yung ghost project. So walang delivery ghost project. Marami yan. Karamihan yan, it's the regional director. Ipapalabas nila na may project ito, but wala. So the best way is to conduct an audit of those projects to determine if they are ghost projects or not. And I think they are plenty. And I dare say that ang pinakamarami siguro matanggal would be from DPWH. I really intend to clean government. At least kung hindi ko kaya, maminus-minusan ang kurakot sa gobyerno. Yan na lang ang konselo ng tao na mahuli at mapreso. Yan. Pero tanong, sino ba ang nahuli at napreso sa panahon ni Pangulong Rodrigo Duterte na isa na publiko niya noon pa man na talamak na ang korupsyon sa DPWH at may mga multo ng proyekto? Di ba? At naging si Vice President Sara Duterte, umaamin din na may umieral ng malitang pera bago pa siya nakaupo bilang pangalawang Pangulo at bago pa nakaupo si Pangulong Bongbong Marcos. Pero ang isang tanong dito, bakit tila nanahimik ang Iglesia ni Criston Tatag de Felix Manalo noong mga panahong iyon? Na may maipakita ba kayo sa social media na naglabas sila ng opisyal na pahayag na dapat mapanagot yung tinutukoy na kurakot sa mga multong proyekto? Kung tunay na laban talaga sila ng korupsyon at panindigan nila ang pakipaglaban ng korupsyon, bakit walang kaparihong panawagan noon na dapat managot ang sino mang sangkot sa malawakang korupsyon sa DPWH at sa tinatawag na multong mga proyekto? Isa pa, bakit ngayon laging malakas ang kanilang boses samantalang noon na nahimik sila? Hindi ba nagmukhang pili lamang yung mga pagbabatikos nila kung sino ang nakaupo sa kapangyarihan? So kung ang prinsipyo ay laban sa katiwalian, dapat ito'y pare-pareho talaga, hindi napipili ayon lang sa panahon kung sino ang nakaupo, kung sino ang kakampi o hindi. Balikan natin. Dahil alam nyo naman, naglabas ng opisyal na pahayag ang INC kaugnay sa katiwalian at wala namang masama kung ang isang siktay maglabas ng
opisyal na pahayag. Pero, ang nakakagulat lang, bakit ba sa panahon noon makabinging katahimikan? Halimbawa, naalala niyo ang kaugnay sa Parmale? Noong kasagsagan ng pandemya ng COVID-19, umalingaw-ngaw ang isyu ng korupsyon. Sa panahon niyon dating Pangulong Rodrigo Duterte, lalo na sa usapin ng Parmale. So bakit nanatiling tahimik din ang INC kaugnay diyan? Kung tunay ang laban nila sa katiwalian, bakit walang panawagan noon upang papanagutin yung sangkot kaugnay sa Parmale? Bakit tila ngayon lamang sila nagsasalita kung kailan iba na ang nakaupo sa kapangyarihan? Di ba? Kailan yan? Nalala niyo? Sa panahon na gabi yung Pogo. Kailan nagsimula yung Pogo? Sa panahon sa administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, laganap ang problema sa Pogo. Kasama na ang iba't ibang kriminalidad na naiugnay sa Pogo. Di ba? May mga ulat ba na may mga dayuhan, particular na sa mga Chinese nationals, na biglang nagiging Pilipino at ang ilan pa ay nakapwesto sa gobyerno. At hindi lang yan. Yung nakapwesto sa gobyerno, inendorso pa ng INC sa eleksyon. Naging, di ba? Sino? Yun, yung mayor, di ba? Na naimbestigahan. Oh. Naging alkalde pa, na-endorso pa sa eleksyon, kaya nagpapasalamat sa endorso ng INC. Ngayon ang tanong, nasaan ba ang tinig ng INC noong mga panahong iyon? Nag-iingay ba ang Iglesia ni Kristong kay Felix Manalo? Nanawagan ba sila ng investigasyon at papanagutin yung utak o may sala sa naturang sugal, lalo na sa Pogo? Di ba, ayon kay Senador Marcolita, ako'y Iglesia ni Cristo at sa Iglesia ni Cristo mariing ipinagbabawal yung sugal. So kung noon ay nanahimik sila, bakit ngayon tila aktibo na sila at maingay na iba na ang nakaupo? Hindi lang yan. Naalala niyo ang online sabong. Di ba? Grabe, sa panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, umusbong yung online sabong. At hindi lang yan, meron pang napaulat at naimbestigahan dahil may mga minor de edad na nagpapakamatay kaugnay sa online sabong. Di ba? So ang online sabong, nauwi yan sa malaking kontrobersya sa ating bansa. At hindi lang yan. Meron pang mga, sa online sabong, meron pang mga nawawalang sabungero. Yun ay isang seryosong issue na iniimbestigahan noon sa Senado. Pero wanted na si Atong Ang. Di pa nahuli. At may mga pamilya na naghahanap ng hostisya. May mga testimonya kaugnay sa kidnapping at posibleng pagpatay kung saan itinapon. Pero isa sa mga tanong, nag-iingay ba ang INC tulad sa kanilang ginawa? May opisyal ba sila na pahayag kaugnay diyan? Nanawagan ba sila na dapat papanagutan kung sino man ang utak sa online sabong? Kung ngayon ay aktibo silang nagsalita laban sa umano'y katiwalian, bakit tila naging tahimik sila sa ganitong malaking usapin noon? Hindi ba? Kung ang prinsipyo ang batayan, dapat pari-pariho talaga ang panindigan. Kahit sino pa ang nasa kapangyarihan. Kung may mali ngayon, dapat punahin, di ba? Natural na lamang. Tulad sa ginawa nila, naglabas sila ng opisyal na pahayag. Pero kung may mali noon at pinili mong manahimik, hindi ba may pagsusuwagan sa paninindigan? Di lang yan, ano pa? Yung kaugnay sa extrajudicial killings. Kung tunay na prinsipyo
at hindi politika ang pinanghahawakan nila, bakit sa usapin ng extrajudicial killings sa panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ay walang malinaw na opisyal na pahayag na inilabas ang Iglesia ni Cristo? Di ba? Napaulat libo-libong buhay ang nawala at naging sentro ito sa investigasyon ng international bodies. Yun ang dahilan kung bakit nasa ICC ang dating Pangulong Rodrigo Duterte. So, isang seryosong usapin ang kaugnay sa karapatang pangtao. Pero tanong, meron bang inilabas na pahayag opisyal ang INC kaugnay diyan? Tulad sa inilabas nila ngayon? Kung sila ay mabilis magsalita, mabilis kumilos sa ibang issue, natural na lamang itanong, bakit noong extrajudicial killing na issue, nag-iingay ba sila? May inilabas ba sila na opisyal na pahayag? So, dalawang posibilidad ang lumitaw. Sang-ayon ba sila? Kung hindi sila totol, di lumalabas na tila tinatanggap nila ang ganitong ori ng karahasan, di ba? O, may impluwensya ng politika. Hindi naman kaila mga kapatid na si Mr. Eduardo Manalo noon na kanilang tagapangasiwang pangkalahatan ay naitalaga yan bilang special envoy para sa mga OFWs. Di ba? Yon sa administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kaya ang tanong, may kinalaman ba ang ugnayan nila sa kanilang pananahimik at sa kanilang pag-iingay ngayon? Ang tunay na tanong ay hindi kung bakit sila nanahimik, kundi kung pare-pareho ba ang kanilang panindigan o nagbabago ba? Depende kung sino ang nasa kapangyarihan. Okay, balikan natin si Mike Defensor. Yung henchman niya o yung bataan niya, ang speaker ng ating House of Representatives o si Speaker Martin Romualdez. At ang kumakamada at nag-aayos ng kabuong budget ay si Saldico, chairman ng Committee on Appropriations. Sabi nila, si Saldico ang mastermind. Sabi nila si Saldico ang ulo o siyang pinuno ng korupsyon dito sa ating bansa. Ngayon nagsalita yung 18 Marines. Okay, bago diyan mga kapatid, no? Mag-react tayo sa pahayag muna niya ni Mike Defensor na ngayon daw nakita niya ang ganitong klase ng korupsyon kung saan mismong ang Pangulo umano'y leader. Pero kung susuriin nating mabuti, maraming butas yung kanyang pahayag, yung kanyang aligasyon. Bakit? Una, kung ang pangunahing ebidensya ni Mike Defensor ay si Orly Gutisa, bakit biglang nawala matapos lumabas ang kanyang affidavit na umano'y ayon sa desisyon ng Regional Trial Court may peking notaryo? Hindi ba agad itong nagpapahina mismo sa kredibilidad ng kaniyang testigo, surprise witness, na si Senador Marcoleta mismo ang nagdala kay Gutisa? So, kung matibay ang sinasabing ebidensya ni Gutisa, dapat pagtulong-tulungan nila ni Marcoleta, ni Mike Defensor na talagang mapanindig talaga at maturo ang utak. Di ba? At kung matibay din ang ebidensya mula sa 18 na nagpakilalang ex-Marines, bakit noong nasa NBI na 6 lamang ang aktwal na lumagda? At bakit kailangan pang kunin at i-review ni Attorney Balikod ang kanilang mga salaysay? Hindi ba tilang may pagsusuwagan at hindi nagtutugma yung kanilang mga pahayag?
So kung talagang sigurado si Mike Defensor sa kaniyang paratang, lalo na itinuturo niya si Pangulong Bongbong Marcos, mabigat yan. Bakit noong nasa NBI siya, mas pinili ni Mike Defensor na mag-invoke ng kanyang karapatang manahimik? Yun ang sabi ng NBI Director. Pakinggan natin ang sabi ng NBI Director. Kausapin natin ang direktor ng National Bureau of Investigation na si Attorney Melvin Matibag. Magandang umaga po sa inyo, sir. Magandang umaga, Alvin at Doris. Good morning, sir. Salamat po sa inyong pag-imbita. Opo. Good morning po. Nakita ko kasi sa social media na nag-iingay doon si Attorney Topacio sa NBI, pati na si Attorney Baligod. I was wondering, anong naging ending nun, Attorney Melvin? Natuloy ba ang pagkuha ng affidavit? Nagulat po ba kayo, Alvin, na nag-iingay sila o kami naman na kayo na maingay sila? Kau naman, oh. Hindi, seryoso. Anong naging ending nun? Natuloy ba o hindi natuloy? Well, kung pansinin niyo po yung statement nilang dalawa after nung patawag namin sila, magkaiba eh. Yung isa po sinasabi, pumayag kami na isa-isa silang imbestigahan kahit na hindi dapat. Yung isa naman na suspicious yung pag isa-isa mo silang inimbita. Doon pa lang po may inconsistencies na. Pero sa totoo po, nangyari kahapon, yung pong kay Mike Defensor tsaka doon sa asawa niya, nag-invoke sila ng right to silence. Yung hindi sila yung sa constitutional right po ba na na sinasabi sa Bill of Rights, pwede kang hindi magsalita kung makukompromiso ka. Okay lang naman po yun kahit na ito women ay fact-finding pa lang, hindi naman po sila iniisip na sila ay may ginawang krimen eh. Kaya nakakagulat na nag-i-invoke po ng ganon. So, pinatawag nila para sana makapag-dialogo, magsalita sa amin. Dumating naman po ron at nagpa-interview. So, hindi po na-interview ng NBI, na-interview ng media si Mike Defensor at si Atty. Topacio. Ano po? So, ibig sabihin, Doon naman po kasi, ibig sabihin, Attorney, Sige sige po, tuloy nyo, kay Baligod. yun naman po kay Atty. Baligod, nung ginigiit na hindi pwedeng imbestigahan na isa-isa yung 18, tapos nung nangyari, hindi raw sila handa dahil ang handa lang sila ay ipaalam yung kanilang personal circumstances na sila ay mga Marines, dito nakatira, may asawa, yung edad, ganun lang po. Malino naman po yung subpoena namin, nakalagay naman po dun Ito'y may kaugnayan sa unang pagdating nila nang ipinatawag sila sa NBI, kung maalala ninyo. Pero, pangalawa, dahil sa unang pagdating nila, 16 lamang, 2 ang wala. So, pangalawa, nung bumalik sila, 18 na. Ngayon, na-interview sila isa-isa. At nang palagdain na sila sa kanilang salaysay, 6 lang ang lumagda. Yung iba, hindi lumagda dahil gustong i-review daw ni Atty. Baligod. Pero ang tanong, kung marami talagang alam si dating Congressman Mike Defensor, lalo na sa mga paratang niya, lalo na, grabe, mabigat yung paratang niya na ang utak talaga'y presidente. Ang tanong, bakit noong unang pagpunta nila sa NBI, mas nanatiling mag-invoke ng kaniyang paratang, sa kaniyang, mag-invoke ng kaniyang karapatang mananahimik? Di ba, napakaingay sa interview? So, kung matibay yung ebidensya, mas mabuti na ilahad upang mapanagot yung tunay na utak sa likod ng kanyang akusasyon. Di ba? Kaya, dapat mag-ingat din ang Blue Ribbon Committee na ang kanilang komite di magamit bilang entablado sa political propaganda. Kahit na ang mamamayan, tungkulin din nating mga mamamayan na mapanuri. Hindi lahat ng malakas na akusasyon ay agad-agad katotohanan na. Dapat nating tanungin, ito ba'y tunay na naghahanap ng hustisya o ito ba'y bahagi lamang sa isang
sa isang tinatawag na political na propaganda. Ituloy natin ang kanyang pahayag dahil may kaugnay ni Romualdez at ko. Nagsalita si Gutesa, tao ni Saldico, galamay ng sinasabi nilang pinuno ng korupsyon, pero sinasabi nilang nagsisinungaling. Ayaw nilang tanggapin. Nung lumapit si Sergeant Gutesa, inilapit ng taga-UP. Ang sabi niya sa akin, So, bago diyan mga kapatid, no? So, inamin niya, diyan sa kanya talaga lumapit si Gutesa, pero yung taga-UP ang nagpalapit sa kanya. Pero bago diyan, ayon kay Mike Defensor na si Martin Romualdez daw ang pinagkatiwalaan ni Pangulong Bongbong Marcos sa umano'y korupsyon. At ang taga-Kamada ay si Saldico. Pero, asan ang konkretong ebidensya? Hindi hanggang pahayag lamang. Sino ba sa atin ang hindi sang-ayon na ang utak sa malawakang korupsyon, trilyonis na salapi galing sa kaban ng ating bayan ay hindi mapanagot, di ba? Pero dapat may konkretong ebidensya. Kung seryoso ang paratang, hindi ito kung seryoso, bakit hindi nagsampa agad ng kaso? Bakit gustong dalhin muna sa tinatawag na Blue Ribbon Committee na ang gusto din sa chairman dapat masuring mabuti sa NBI kung totoo ba at hindi maging tulad ni Gutesa. So hindi sapat ang paratang, lalo na kung walang dokumento, lalo na kung mahina yung mga testigo. Kaya kailangan talaga na suriing mabuti yung kanilang pahayag. So, sa pamamagitan ng investigasyon, kaya nagsagawa ang NBI ng investigasyon. Ang problema, hindi lahat ang lumagda. Di ba? 6 lang at gustong kunin pa. Gustong kunin pa ni Atty. Baligod para ma-review. Ngayon, ano ba ang resulta sa nangyaring Blue Ribbon Committee sa investigasyon kung saan nabanggit ni Gutesa si Martin Romualdez pati na si Saldico, di ba? Nabanggit niya. So, sa isinagawang investigasyon sa Senate Blue Ribbon Committee, kaugnay kina Martin Romualdez, kaugnay kay Saldico, although hindi pa final at hindi yun a court ruling, merong draft findings. At may rekomendasyong inilabas ang Blue Ribbon Committee. Kaugnay diyan. Ano ayong rekomendasyon na inilabas ng Blue Ribbon Committee? Kasama ang pangalan ni Martin Romualdez. Pero, batay sa kanilang recommendation, nagiging secondary category si Martin Romualdez. Ibig sabihin, nabanggit si Martin Romualdez sa testimonya pero walang direktang ebidensya na tumanggap siya ng pera kahit ba may pahayag o testimonya sa whistleblower na nagsabing may pera na dinala para kay Martin Romualdez pero walang acknowledgement, walang matibay na patunay ayon sa report ng Blue Ribbon Committee. Kaya, yun ang dahilan kung bakit hindi siya na ituring na pangunahing aktor, kundi na-mention siya but unproven, lalo na nawala si Gutesa. Di ba? Then, ayon sa investigasyon kasama ang DPWH at iba pang ahensya, nirekomenda ang pagsampa ng kaso. Anong kaso? Plunder at graft and corruption laban sa ilang mga opisyal, kabilang na si Martin Romualdez. Oh, pero yun ang rekomendasyon ng Blue Ribbon Committee. Pero ang Blue Ribbon Committee, sila'y nagsagawa ng investigation,
in aid of legislation. Hindi sila korte. Ang Department of Justice, ang Ombudsman, yon ang magdesisyon kung kakasuhan ba, kung may sapat ba na ebidensya. Kaya kung may sapat na ebidensya ang grupo nila ni Defensor, makakatulong sila para mapanagot yan, di ba? Ang sabi niya, bakit daw hindi pinaniwalaan sa paglitaw nitong sila si Gutesa at itong 18? Sek, sabi niya, tingnan mo nga ito kasi gusto niyang bigyan ng guidance si Senator Marcoleta, who was then the chairman of the Blue Ribbon Committee. So nag-usap kami ni Sergeant Gutesa. Nagulat ako. Ang laking gulat ko. Tapos binanggit pa niya yung 46 suitcases na naglalaman ng about 40 to 50 million per suitcase. Isang delivery. Ang sabi ko sa kanya, pagka maganda, mag-usap kayo ni Senator Marcoleta, banggitin mo yan sa kanya. So, naset ko yung meeting, nagkita kami ni Senator Marcoleta, sabi ko, baka gusto mo itong pakinggan. Nung nagkwento si Sergeant Gutesa, sabi ni Senator Marcoleta, baka pwede kang lumabas. Kasi ito na siguro ang huling hearing ng Blue Ribbon Committee at hindi na madidinig yung sasabihin mo. Nung lumabas si Sergeant Gutesa, Bakit yung paglabas ni Gutesa magiging huling? May schedule pa sila ngayong Abril. Sige, paglabas ni Gutesa. initially, ang akala ko, pro-protektahan. Dahil meron talaga siya doon na humingi siya ng protective Initially, ang akala niya ay poprotektahan. Di po ba niya alam na noong nag-offer ng proteksyon, security escort, ang Senado, sa pamamagitan ng Blue Ribbon Committee, si Gutesa mismo ay lumagda ng waiver. Di ba? Lumagda ng waiver na hindi niya kailangan na may escort siya. Kaya niya. Yun ang sabi niya sa investigasyon. custody. But later on, sabi niya, kaya ko na. Kaya na ng aking mga kasama. Yan. Nung una, protected Hindi niya sinabi na kaya ng aking kasama. Kaya daw niya. siya. Later on, as I've said, na-detain na siya. At naparitrack na nila yung affidavit. So naparetract na daw umano ang affidavit. So kung meron silang ebidensya na niretract ni Gutesa ang affidavit, di na dapat ilabas nila, di ba? Sino ang may connection kay Gutesa? Si Mike Defensor. Kung maalala nyo kasi, noong 2001, si Mike Defensor, naglabas din ito ng kanyang witness versus Lacson. Taong 21 yan at malaking issue yun dahil testigo yun Mike Defensor laban mismo kay Senador Lacson ngayon. Noon 2001, kaugnay yan sa controversial na Daser Corbito double murder case. Naalala niyo yan? Naging malaking issue ang paglabas sa testigo ni Mike Defensor laban kay Panfilo Lacson noon. At yun ay kaugnay talaga sa controversial na Daser Corbito double murder case. Pero ang tanong, bakit bumagsak ang kaso? Dahil ang witness ni Mike Defensor na si Mancao ay nagbago ng kanyang salaysay, nag-recant. Kaya bumagsak ang kaso. Di ba? Hindi lang 'yan. Meron pang inilabas siya kaugnay na mga isyu noong taong 2008 kay Jun Losada at naging maingay sa media. Pero ano nangyari? Lalo na yung pagsisinungaling, sinampahan niya ng kasong pagsisinungaling, perjury. Di ba? Na-dismiss din ang kaso. Hindi lang yan. Taong 2008, si Mike Defensor, maingay din, kaugnay sa korupsyon sa pamalaan ng Quezon City. Naalala ninyo yan? Sa panahon ni Felix Berto Olalia Jr., noong siya ang mayor sa Quezon City. Anong nangyari? May kaso bang isinampa? Pagkatapos, 2025, ito, lumabas si Orly Gutesa. Pero ang tanong, bakit naging falsified
yung kaniyang notary. Ang nagdesisyon ay ang Regional Trial Court. Pero ayon kay Lacson, hindi issue ang notary. Ayon kay Lacson, ang issue, asan si Gutisa? Bakit daw si Senador Marcolita hindi naghanap ng paraan para maibalik si Gutisa sa Senado? Ngayon, may sinabi dito si Mike Defensor na pinapirma daw, pinalagda para mag-recant sa kanyang pahayag. Ba't di yan sinabi ni Marcolita? Na si Marcolita napakaingay diyan sa Senado. Ba't di niya isinapubliko kung totoong pinapirma si Gutisa para i-recant yung kanyang pahayag? Di ba? Okay, tuloy natin. Binidyo pa nila. Kawawa yung tao. I have proof na talagang under duress ginipit. So, ang tanong, di ba, nasa Senado pa si Senador Marcoleta na siya nagbigay ng pondo at baka sino yung tinutukoy ni Marcoleta na tanggapin mo lang ito at isipin mo na lang na utang na loob ito. Ngayon, isinapubliko niya yan na pahayag na ginipit talaga si Gutisa. Bakit hindi yan isinapubliko ni Marcolita? Diba? So kung balikan natin ang sinabing affidavit ni Gutisa at yung testimonya ng nagpakilalang 18 ex-Marines, bakit hindi tumindig sa masosing investigasyon? Sa katunayan, di ba? Noong nagpunta sila sa NBI, pangalawang bisis, 6 lamang ang lumagda. Hindi ba ito nagpahina mismo sa kredibilidad ng claim ng nagpakilalang 18 ex-Marines? So, kung kumpiyansa sila na malakas yung testimonya nila, bakit ayaw nilang isa-isahin yung affidavit at mas gusto nila yung joint affidavit daw? Sa legal na proseso, mas mahalaga ang individual na affidavits. Dahil ito, masusuri talaga yung consistency, wala bang pagsusuwagan at pagiging totoo ng bawat salaysay sa bawat testigo. Ang pagsama-sama, maaring nagtago yan sa mga pagsusuwagan sa mga pahayag. At bakit kailangan pang i-review? Kailangan pang baguhin yung salaysay ni Atty. Balikod matapos itong maiharap. Kung ang testimonya ay kusang loob at totoo, hindi dapat ito nangangailangan pa ng revisions. Bakit? Dahil ang ganitong hakbang ay nagbukas ng duda na may impluensya o may nagtuturo kung ano ang dapat sabihin, di ba? So ang issue dito ay hindi kung sino ang nagsalita, kung gaano katibay at dapat paniwalaan yung mga ebidensya sa tamang forum. Ang tunay na may kasalanan, hindi kailangang magpropaganda, kundi dapat isampa ang kaso sa korte para managot. So ano yung sabi niya? Lumapit si Gutisa sa kanya. Balik natin ha. Sergeant Cotesa, ayoko nang ilabas, baka lalo pa siya mapahamak. Ngayon, nung lumabas na yon, nagsalita na ako, nagsalita si Saldico. Dati nung kay Gutesa, ang sabi ni Gutesa, si Speaker Martin lang. Nung lumabas si Saldico, kinuwento ni Saldi, ito yung delivery ko. And alam mo, Kong JV, ngayon nakakapag-usap pa kami ni Saldico. Lately, hindi. Ang dami niyang kinikwento sa akin. On how the corruption is organized, systemic corruption is organized, at yung pag-deliver niya ng pera. So your open break with the Marcos... Ayun. Ayon kay Mike Defensor, na nung lumabas umano si Zaldico, nagpahayag tungkol sa mga delivery ng malita-malitang pera. Ngunit, di ba, nagkausap pa umano sila
kung paano isinagawa yung pag-distribute ng salapi. Pero paano magiging kapanipaniwala na may bigat ang ebidensya kung ang kanyang pahayag ay hindi naman sinumpa ang salaysay o sinumpa ang affidavit? Inilabas lamang sa social media. Sa batas natin napakalinaw na ang ganitong pahayag ay maituring yan na heresy o walang sapat na bigat. Lalo na kung hindi ito isailalim ng panunumpa. So kung seryoso si Zaldico sa kanyang mga aligasyon, nararapat lamang na siya ay humarap sa tamang investigasyon, magsumiti ng kanyang sinumpaang salaysay at handang sumagot ilalim ng panunumpa, di ba? Hindi sapat ang social media para patunayan ang isang mabigat na paratang. Ang tunay na kredibilidad ay nasusukat sa legal na proseso at sa pananagutan ilalim ng batas, hindi sa mga pahayag na walang panunumpa. Ngayon, yung sabi niya na ano yon? Balik natin na sabi ni Mike Defensor. And alam mo, Kung JV, ngayon nakakapag-usap pa kami ni Zaldico. Lately, hindi. Ang dami niyang kinikwento sa akin. On how the corruption is organized, systemic corruption is organized. Oh, yan. Ang daming kinikwento daw. No? Ayon kay Mike Defensor. Nagkaroon sila ng pag-uusap ni Zaldico kung paano ihahatid ang mga pera. Ngunit ang ganitong pahayag, hindi yan sapat na ebidensya. Ito ay simpleng aligasyon lamang kung walang dokumento, walang testigo o pisikal na patunay na magpapatibay sa naturang aligasyon ay manatiling heresy. Mas mahalagang tanong, kung talagang maraming nalalaman itong si Mike Defensor, ang tanong, bakit doon sa NBI noong unang pagkakataon na pinatawag sila, bakit siya nag-invoke na mananatiling tahimik? Balik natin Kausapin natin ang direktor ng National Bureau of Investigation na si Attorney Melvin Matibag. Magandang umaga po sa inyo, sir. Magandang umaga, Alvin at Doris. Good morning, sir. Salamat po sa inyong pag-imbita. Opo. Good morning po. Nakita ko kasi sa social media na nag-iingay doon si Attorney Topacio sa NBI, pati na si Attorney Baligod. I was wondering, ano naging ending nun, Attorney Melvin? Natuloy ba ang pagkuha ng affidavit? Nagulat po ba kayo, Alvin, na nag-iingay sila o kami naman na kayo na maingay sila? Ikaw naman, oo. Hindi, seryoso. Anong naging ending nun? Natuloy ba o hindi natuloy? Well, kung pansinin niyo po yung statement nilang dalawa after nung patawag namin sila, magkaiba eh. Yung isa po sinasabi, pumayag kami na isa-isa silang imbestigahan kahit na hindi dapat. Yung isa naman na suspicious yung pag-isa-isa mo silang inimbita. Doon pa lang po may inconsistencies na. Pero sa totoo po, nangyari kahapon, yung pong kay Mike Defensor tsaka doon sa asawa niya, nag-invoke sila ng right to silence. So, kung marami siyang alam kaugnay sa korupsyon na dapat talaga managot, yung itinuturo niya na ang pinakautak ay ang Pangulo, bakit nag-invoke sila ng rights to remain silent? Di ba? So, ang paratang na ito ay legal kung talagang nagpa-interview sila at bahagi yan sa due process. Ngunit sa konteksto ng kaniyang paratang, nagdudulot lang ng isang pagdududa. Lalo na sa kredibilidad. Bakit? Nag-invoke siya na manatiling silence. So kung matibay ang nalalaman ni Mike Defensor, bakit hindi niya diretsong isiwala talaga sa tamang investigasyon para mapanagot ang utak kung siya'y may personal knowledge? Ang mga seryosong akusasyon ay dapat sinusuportahan ng konkretong ebidensya, di ba? Hindi lamang sa kwento o sa pahayag na labas sa
formal na proseso, mga kapatid. Alam naman natin, ito'y isa sa mga problema talaga sa ating bansa ngayon. Trilyones ang halaga na ninakaw ng mga kawatan, ng mga buaya sa ating bansa. At patuloy itong nagpapahirap sa bawat Pilipino ngayon. Tandaan natin, malapit na ang halalan 2028 sa panahon na halalan o malapit ng halalan, sana magising na ang taong bayan, magising na ang mamayan. Huwag nating ipagpalit ang kinabukasan sa kakarampot lang na halaga mula sa vote buying. Ang perang ibinibigay ng mga politiko sa pamamagitan ng vote buying ay hindi yan tulong. Ito ay pain, ito ay bitag, ilang maliit na halaga kapalit ang kapangyarihang mangnakaw ng bilyon-bilyon mula sa kaban ng bayan. Sa bawat boto na nabibili, mas lalo lamang nating pinalakas ang sistemang puno ng korupsyon. Kung tunay nating nais ang pagbabago, magsimula tayo